kaligtasan mo sa Alerto 24. Arestado ang isang pulis Mandaluyong na inireklamo ng pangingikil ng isang lalaki. Pero bukod sa pangingikil, suspect na rin ngayon ang pulis sa carnapping at possession of illegal drugs. Si Emil Sumangil na Alerto 24. Isang antigong Ford Mustang, isang BMW Series 5, isang Mitsubishi Pajero, Honda Civic at mga mamahaling motorsiklo. Yan ang mga nakumpiska ng CIDG NCR at Highway Patrol Group sa isang follow-up operations kaninang umaga sa bodega ni PO3 Arthur Macapagal, miyembro ng Mandaluyong Police Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Group sa Boni Avenue, Mandaluyong. Hinila lahat ng mga sasakyan patungong Campo Crame, makaraang mapag-alamang walang kaukulang papeles sa mga ito. Unang hinuli ng CIDG ang suspect na pulis kasama ang nagpakilalang civilian agent na si Dwayne Manuel kagabi sa isang entrapment operation. Ang dahilan, hinihingan daw ng pera ang complainant na itatago namin sa pangalang Winston. You can be temporarily released from the custody, but you have to produce money, 250,000 pesos. Ang complainant ay hinuli ng grupo ng suspect noong isang linggo dahil sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Pinilit nila akong umamin sa kasalanan hindi ko ginawa. Anong kasalanan ito? Droga ho. Kapalit ng kalayaan ng complainant, inalok umano siya ng mga suspect na magbigay ng pera at pirmahan ang blankong deed of sale para sa kanyang antigong Ford Mustang. Dito na lumapit si Winston sa mga pulis krame. Nakumpiska mula sa grupo ni na Macapagal ang 2 kalibre 45 baril, isang 22 at ang marked money na ginamit sa operasyon. Sinubukan namin kunin ang pahayag ang mga suspect pero abogado na lamang daw nila ang paplansya sa kasong kinasasangkutan nila. Emil Sumangil, Alerto 24. Apat na pong araw bago mag-eleksyon, inihahatid na ng Smartmatic ang mga PCOS machine na gagamitin sa automation. Mahalaga ang papel ng mga forwarding company dahil ang mga ito maghahatid ng mga PCOS machine sa mga presinto. Sapat nga ba ang kanilang kakayahan? Yan ang tinutukan ni John Consulta. Sinimulan na ng Smartmatic ang paghahatid ng mga PCOS machine na gagamitin sa eleksyon. Ang unang batch ay inaasahang darating sa Kalayaan Island ngayong unang linggo ng Abril. Pero si Senator Chis Escudero, nababahala sa napiling forwarding company ng Smartmatic. Maliit daw ang mga ito para iasa ang napakalaking trabaho ng paghahatid ng 73,000 PCOS machines sa libu-libong presinto sa bansa. Puna ni Escudero, niwala raw sila sa top 10 ng mga forwarder sa bansa. Batay sa datos mula sa Securities and Exchange Commission, wala pang 3 milyon ang kanilang paid-up capital. At ang kanilang mga tauhan, di para umabot ng 50 kada kumpanya. Never heard yung 3 kumpanyang binanggit ng Smartmatic. Tila may tinatago sila at may kinakatakutan sila kaya ayaw nilang magsalita. Kung talagang may kakayanan ng 3, ba't hindi sila lumabas sa liwanag ng araw, magpakita at magpakilala at patunayan ang kakayanan nila? Tumanggi magbigay ng payag sa harap ng kamera ang mga opisyal ng mga forwarding companies dahil daw sa pagabawal na ibinigay ng Smartmatic. Pero giit ng ilan, tulad ng kumpanyang Germaline, malayo daw sila sa pagiging pipitsugin. Germaline Enterprise Incorporated ang magde-deliver ng PCOS machine sa National Capital Region. Bagamat tumanggi magpa-interview, ipinakita sa GMA News ang mga parangal na kanilang natanggap mula sa malalaking kumpanya. Batay sa SEC records, itinatag ang Germaline noong 1978 pa. Ace Logistics Incorporated ang maghahatid ng PCOS machines sa mga presinto sa Luzon. Ayon sa SEC records, nabuo ang kumpanya noong 2003. Pinuntahan namin ang kanilang tanggapan sa Parañaque pero walang humarap sa amin. Argo International Forwarders ang magde-deliver ng PCOS machines sa Visayas at Mindanao. Ang Argo ang naghatid ng mga makinang ginamit sa ARM elections noong 2008. Sa SEC records, itinatag ito noong 1996. Nagdeklara ito ng dividendo na 5 milyong piso noong 2008. Gate ng Smartmatic, napili ang 3 sa pamamagitan ng bidding ng 11 kumpanya. Compared to the other bigger logistics providers, sila ay nakakapag-deliver door-to-door. No? Tapos, ang risk ay ating na-spread. Kasi kung isa lang ang provider mo na malaki, mahirap kung may mangyari sa kanila. Ayon sa COMELEC, ang Smartmatic ang may responsibilidad sa paghahatid ng mga PCOS machines. Pero sa oras daw na magkaroon ng aberya, pananagutin daw ang sasablay sa trabaho. If something goes wrong, or if it looks like there's imminent danger
something goes wrong, then we intervene. We can obviously tell them to nullify a contract if we think that it's not in our best interest. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Balitang showbiz naman tayo at muling ihahatid yan ang ating kapusong si Rian Ramos. Rian. Salamat, Mel. Nagsimula na ang shooting ng movie ni Claudine Barreto, Ann Curtis at Richard Gutierrez. Ano kaya ang nararamdaman ng mga mag-ex na sina Richard at Ann sa kanilang kissing scene? Alamin sa chika ni Aubrey Carampel. Sa isang pambihirang pagkakataon ay magsasama sa big screen sina Richard Gutierrez, Ann Curtis at Claudine Barreto. Dinalaw namin ang shooting ng kanilang movie na In Your Eyes is Subic sa ilalim ng produksyon ng GMA at Viva Films. First time na magkaka-eksena ang tatlong bida ng pelikula. Parang alam mo yun, parang dream pa rin siya. Yung kay Richard at kay Ann, natutuwa ako kasi pag nandun na kami sa scene, ano na sila, in character na talaga sila. Sina Richard at Ann naman halos hindi rin makapaniwala. Nakatrabaho na nila ang idolong si Claudine. More than kaba, I feel excited. Kasi nga parang nag-workshop kami, we prepared for this, and then ang daming mga meetings na nangyari bago kami dumating sa moment na to. Hindi ko nga na-help yung self ko kasi pagkatapos ng scene ko, I just shot my first scene with Claudine Barreto. Sabi niya, ano ka ba? Huwag kang ganyan. Excited na rin sina Claudine, Richard and Ann dahil makakasama silang lilipad patungong Los Angeles sa Amerika kung saan kukunan ng ilang mga eksena ng pelikula. Tiyak raw na mas magkakaroon sila roon ng mas maraming bonding moments. Imagine dalawang babae na ang ingay-ingay, tapos siya nasa gitna, tapos pagpunta namin ng States, parang mahaba-haba pa yung pagdadaanan niya sa amin, dalawa ni Ann. Naawa ako sa kanya. Hindi naman maiwasan na magkaroon ng tuksuhan sa set dahil muli ring nagkasama ang ex-lovers na sina Richard and Ann. Aminado ang dalawa, medyo nagkaroon daw sila ng ilangan sa simula dahil may kissing scenes na raw agad ang mga unang eksena nila. Siyempre, nandun din yung awkwardness of working with each other kasi yung last namin was love to love. Nandun pa rin yung chemistry namin kasi nga parang kami ni Ann, we remained friends, for a long time. Kaya nga yung mga eksena binigay sa amin ng production ay jumping into it kaagad, kumbaga wala nang warm up. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Mark Heras at Ina Asistio, magkasama raw magbabakasyon ngayong Holy Week. Tutukan yan. Susunod! Dalawang babae na trap sa tumirik na carnival ride sa Amerika. Umano'y pasaway na driver at konduktor sa Kidapawan. Hinabol ng mga traffic aid. May nasuntok pa. Ayun, naku! Lalaki naman sa Paumbong, Bulacan, magpapapako sa krus sa ika-16.